Gaano nga ba kahalaga yung mga sinasabi nating technicality o yung tamang proseso sa batas? Lalo na kung ang usapan habang buhay na pagkakakulong. Oo, mabigat yan at tatalakayin natin ngayon ang isang kaso na nagpapakita niyan. Yung People of the Philippines versus Antonio Martin Inurson. Yan ba yung GR number 231007 na desisyon ng July 1, 2019? Tama, dito natin hihimayin kung bakit bawat hakbang sa pag-handle ng ebidensya, lalo na sa droga, napaka-critical. Hindi pwedeng basta-basta lang. Sige, simulan natin sa kwento. Si Antonio Martin ang kaso niya, Section 5 ng RA 9165, pagbebenta raw ng shabu. Oo, nangyari daw to noong February 2010 sa Nueva Ecija. Ang sabi ng mga pulis, sina PO3 Gavino at PO2 Songgalia, may asset sila, impormante, na bumili kay Martin. Tapos nakita raw nila yung senyales na tapos na yung bentahan. Ganon nga raw, kaya hinuli na nila si Martin. Nakuha raw yung marked money sa kanya, tapos yung sachet ng shabu nasa impormante raw. Okay, yan ang version ng pulisya. So dinala si Martin sa station. Oo, doon na rin minarkahan yung sachet. Ang 1 daw yung marka. Tapos, inventory, photo-taking. Kasama yung mga testigo, media, barangay councilor, pati taga-korte. Yun ang sabi nila. Tapos, dinala sa crime lab yung sachet at ayon sa forensic chemist City Mario, positibo daw sa shabu. Okay, pero syempre may kabilang panig. Ano naman ang sabi ni Martin? Depensa niya, planting lang daw. May lumapit daw sa kanya si Manuel Pangilinan daw, pinakitaan siya ng shabu, tapos pinapaamin siya na galing yung kay Paolo. Tapos nung tumanggi siya? Ayun na, pinusasan daw siya, dinala sa estasyon. Pati wallet niya kinuha raw. May testigo pa nga siya, si Emilio Portugal, na nagsabi na ibang pangalan daw talaga hinahanap ng mga pulis noon, hindi Tony na palayaw ni Martin. Magkaiba yung kwento, no? Pero sa RTC at CA, ano ang naging hatol? Guilty. Parehong korte, RTC at CA nagsabing guilty si Martin. Life imprisonment at 500,000 pesos na multa. Grabe. Kaya umakyat siya sa Korte Suprema. Ano na yung naging pinaka-issue doon? Ang pinaka-focus talaga, nasunod ba ng mga pulis yung tamang proseso, yung tinatawag nating chain of custody. Ito na, chain of custody. Bakit ba napaka-importante nito lalo na sa drug cases? Paki-explain nga ng konti. Kasi yung droga mismo, yung shabu, napakadaling matamper, di ba? Pwedeng mapalitan, mabawasan, madagdagan. Oo nga. Kaya yung batas natin, specifically Section 21 ng RA 9165, yung version bago yung mga amendments, naglagay ng very specific steps para masigurado na yung drogang nakuha sa suspect, yun din mismo ang dadalhin sa korte. Ano yung mga crucial steps na yon? Unang-una, yung pagmarka. Dapat agad-agad doon mismo sa lugar kung saan nakuha yung ebidensya. Hindi pwedeng mamaya na o sa ibang lugar. Sa mismong crime scene, kumbaga. Tama. Pangalawa, yung inventory at saka yung pagkuha ng litrato. Dapat agad-agad din pagkakumpiska at importante dapat nandun yung akusado tapos may witnesses. Sino-sino yung mga witnesses na required? Ayon sa batas noon, kinatawan galing sa media, sa Department of Justice or DOJ, at isang elected public official, like barangay official or councilor. Okay, malinaw yon. Ngayon, balik tayo sa kaso ni Martin. Ano yung mga nakita ng Korte Suprema na sablay sa proseso ng mga pulis? Marami actually, at base mismo sa testimonya ng pulis ha. Una, inamin mismo ni PO3 Gavino na yung sachet hindi sa lugar ng arestahan minarkahan. Ha? Saan daw minarkahan? Sa police station na raw. So doon lang may question na anong nangyari doon sa ebidensya habang binabiyahe papuntang station. Yun yung first break, kumbaga. Oo nga, delikado yon. Ano pa? Pangalawa, nagka-conflict pa yung testimonya nila kung sino ba talaga ang nagmarka. Si PO3 Sevilla ba o si PO3 Gavino? Medyo alanganin. Tapos yung litrato? Ayun pa, sabi sa requirements, dapat may litrato ng ebidensya. Pero ang naipakita lang daw, litrato ni Martin kasama yung mga witnesses. Walang close-up photo ng mismong sachet na may marka.
Okay. Malaking pagkukulang din nun. Tapos, yung witnesses, naalala mo yung requirement na may taga-DOJ dapat? Oo. Sa kaso ni Martin, walang DOJ representative nung nag-inventory sila. Kulang yung required witnesses. Talaga? So, media rep at elected official lang nandoon? Mukhang ganun nga ang nangyari base sa record. At panghuli, may mga patlang pa. Hindi na-establish ng prosecution kung paano ba tinago o sino ang humawak ng ebidensya pagkatapos ng crime lab examination hanggang sa ipresenta sa korte. Yung third and fourth links ng chain, kumbaga, basag din. Wow. Parang ang daming procedural lapses talaga, no? Sunod-sunod. Oo, sobrang dami, hindi pwedeng i-ignore. So, dahil sa lahat ng ito, ano ang naging final na desisyon ng Korte Suprema? Dahil nga sira-sira yung chain of custody, sabi ng Korte Suprema, hindi na nila masisiguro na yung shabu na nasa korte ay yun talagang nakuha raw kay Martin, na wala yung integrity ng ebidensya. Ibig sabihin, yung presumption of regularity, yung akala na tama ang ginawa ng pulis, hindi na umubra. Yung saving clause naman, yung pwedeng palusot kung may justification, hindi rin nag-a-apply. Bakit hindi nag-apply? Kasi wala raw binigay na justifiable grounds o katanggap-tanggap na dahilan yung mga pulis kung bakit hindi nila nasunod yung mga requirements, basta hindi lang nila sinunod. So, ang final verdict? Binaliktad ng Korte Suprema ang conviction. Si Antonio Martinion ay inakwit, pinawalang sala. Grabe no? Isang malinaw na paalala talaga ito na hindi pwedeng balewalain ang proseso, lalo na ng mga operatiba. Bawat hakbang, mahalaga para maprotektahan yung karapatan ng akusado. Saktong-sakto at para masigurado na yung evidensyang basehan ng parusa lalo na't life imprisonment yan, talagang totoo at walang duda. Ano ba yung pinaka-importanteng aral o doktrina na makukuha natin dito? Siguro ang pinaka-key takeaway dito ay yung striktong pagsunod sa chain of custody rule sa ilalim ng Section 21 ng RA 9165. Hindi ito simpleng requirement lang isa itong mahalagang proteksyon, safeguard laban sa posibleng abuso o pagkakamali sa paghawak ng ebidensya. At kung hindi masusunod? Kailangan may napakalinaw at katanggap-tanggap na paliwanag at dapat mapatunayan pa rin na buo ang integridad ng ebidensya. Hindi pwedeng, sorry, nakalimutan. Malinaw yon. Ngayon, may tanong kami para sa'yo na nakikinig. Para sa'yo, hanggang saan ba dapat pahalagahan itong mga technicality o proseso ng batas para maprotektahan ng karapatan ng isang akusado, lalo na sa mga kasong may mabigat na parusa tulad nito? Oo nga, ano kaya ang tingin mo dito? Mahalaga ang boses mo? Mag-iwan ka naman ng komento sa baba? At kung nakatulong sa iyo itong paghimay natin, pakipindot na rin yung favorite button. At para laging updated ka sa mga susunod pa nating malalimang pagtalakay, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa The Deep Dive. Hanggang sa muli.